Nagpahatid ng pakikiramay ang embahada ng ilang bansa para sa mga apektadong pamilya ng mga nasawi sa malagim na paglubog ng barko sa Basilan. Sa pinakahuling tala, aabot na sa 18 ang mga nasawi sa lumubog na Ro-Ro vessel. Ang kanilang mensahe ihahatid ni Karen Oyong. Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay ang mga foreign embassy sa bansa para sa mga apektado ng paglubog ng isang ferry sa Basilan kahapon. Nagpaabot ng pakikiramay ang Japan at Australia para sa mga pamilya ng mga biktima ng paglubog ng ferry na MV Trisha Kirsten 3. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kasuya, lubos ang kanyang pakikiramay sa mga naapektuhan ng paglubog ng naturang ferry at nakikiisa ang Japan sa bansa at umaasa siya sa agarang pag-rescue at recovery ng mga pasahero at crew ng lumubog na sasakyang pandagat. Ayon naman kay Australian Ambassador Mark Innes Brown, ikinalulungkot nila ang naturang insidente at naikidalamhati sila sa mga nawala ng mahal sa buhay dala ng naturang trahedya. Nagpaabot naman ng pakikiisa ang Ministry of Foreign Affairs o MOFA ng United Arab Emirates sa pamamagitan ng kanilang embahada sa mga naapektuhan ng paglubog ng ferry. Sa isang pahayag sa kanilang social media account, sinabi ng MOFA ng UAE na lubos silang nakikisimpatya sa mga pamilya ng mga biktima at sa pamahalaan ng Pilipinas matapos ang malungkot na insidente. Tinatayang 18 katao kasamang isang 6 na buwang sanggol ang nasawi sa insidente habang 300 katao naman ang na-rescue matapos lumubog ang isang passenger ferry patungong Jolo, Sulu umaga ng Lunes ayon sa mga ulat ng Philippine Coast Guard at ng mga LGUs. Kinumpirma rin ng mga opisyal ng PCG na lula ng naturang ferry ang 332 na pasahero kasama ang 27 crew members. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.